Si Sara 3 weeks. Inapprove ng Malacanang. Inapprove din sana yung 4 days travel ni Martin, kaya lang may hold departure order. So wala pong walang special treatment dito. Kung isipin po, si Martin Romualdez, mas justified yung kanyang travel at mas shorten po siya. Short travel, 4 days. Si Sara, wala mang sinabing purpose. At ang daming bansa na iikutin. Parang naghanap na ng tataguan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. High blood si Sara kasi hindi na tuloy yung planong paglakwatsa. Galit mga kababayan. Ayan. BP Sara scraps foreign trip, hits palace over late clearance. Pero pasalamat pa rin siya mga kababayan kasi kahit late, approve. Diba? Binigyan pa rin siya ng favor. As compared kay Martin Romualdez, walang special treatment kahit pinsa ng ating Pangulong Bongbong. Yan ang balita ngayon. Martin Romualdez still in the Philippines amid travel ban order, says lawyer. O, di ba? Walang pinsan-pinsan. Pero si Martin at least, ang kanyang travel to Singapore, humingi siya ng approval. Dumaan sa proseso, mga kababayan. At pinagbibigyan naman sana ng speaker. Pirmado po yung kanyang travel request. At saka yung purpose niya kung bakit siya gusto mag-travel papuntang Singapore, magpapa-check up siya. Si Sara wala mang ganon. Walang rason na binigay, basta gusto na niyang mag-travel. Sa bagay, may bilyones. Nakita ninyo? Kaya tama yung kasabihan mga kababayan dito sa amin, ang matinao, maginibo. Ang mainakusa ay siyang may gawa. Sila mga kababayan, yung kampo ng mga Duterte, akusa ng akusa tungkol sa maleta. At paldoan niya, pati yung mga vloggers ni Marcos Romualdez. Paldo. Kayo pala yung paldo. Bilyones. Worse yung billions mga kababayan. Malamang hindi lang sa taxes, from the taxes of the Filipino people, kundi mula sa pogo at droga. Yun ang worse doon. Yun ang lumabas mga kababayan sa pag-imbestiga ng Congress kahapon. Yun ang kinonfirm ng AMLAC mismo. Galit si Sara kasi last minute approval daw. Thank you for the last minute issuance of the Travel Advisory Authority. I regret to inform you that the plans have since changed due to uncertainty whether I'll be permitted to depart, sabi po ni Sara. The Travel Authority, signed by Acting Executive Secretary Ralph Recto, earlier cleared Duterte to visit the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom from April 23 to May 15. Hindi na tinuloy ni Sara yung kanyang travel kasi late daw yung approval. Pero at least approve si Martin mga kababayan, approve ng Congress, naman po. Yan travel ban. So sabi dito, former Speaker and later Representative Martin Romualdez is still in the Philippines, according to his lawyer and spokesperson Adi Fardo. In a statement, Romualdez camp acknowledged the precautionary hold departure order issued by the Sandigan Bayan despite getting clearance from the House Speaker to travel to Singapore for a long overdue 4-day medical check-up. 4 days lang mga kababayan. Si Sara 3 weeks. Inapprove ng Malacanang. Inapprove din sana yung 4 days
travel ni Martin, kaya lang may hold departure order. So wala pong walang special treatment dito. Kung isipin po, si Martin Romualdez, mas justified yung kanyang travel at ah, shorten po siya. Short travel, 4 days. Si Sara, wala mang sinabing purpose. At ang daming bansa na iikutin. Parang naghanap na ng tataguan. Si Martin, specific, Singapore lang for medical check-up. Sabi dito, at the outset, we categorically clarify Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Any report or insinuation that he has fled is false and irresponsible. Sabi ng kanyang abogado, Representative Romualdez followed the proper process. He sought and secured the necessary travel authority and coordinated in good faith with the Department of Justice and Bureau of Immigration, sabi po ni Atty. Fajardo. The Sandigan Bayan issued the PHDO on Romualdez on Wednesday night after a request by the Office of the Ombudsman to keep the ex-House leader in the country amid an investigation into his alleged involvement in the 2025 budget mess and the infrastructure corruption scandal. So yun mga kababayan. So makikita natin dito, si Martin Romualdez, pinagkakaitan ng panahon na makapagpagamot. Pero yung ibang mga political personality tulad kay Sara, na wala man pong purpose na malinaw, hindi man magpapacheck up, karamihan pinupuntahan niya, nasa rally ng maisog. Di ba po? Yung iba pang mga politiko, libre na makapag-travel. Kahit may kaso, di ba? So kung ang batas ay patas mga kababayan, dapat pari-pareho lang ang trato. Pero makikita ninyo dito, yung pinsan ng ating Pangulo, iba yung trato. Kabaliktaran mga kababayan. Ang isang opisyal na walang kaso, wala pa man pong kaso, si Martin, pinaplano pa lang na kasuhan ng plunder. Pero wala pang kaso. Pinipigilan na. May medical need siya pero pinipigilan. Habang yung may mabibigat mga kababayan na kaso, may kaso na talaga, aktual na kaso na hinaharap, malaya silang nakakalipad. Sino yan? Mr. Maravillas yung malayang nakalipad? Si Jinggoy. Si Jinggoy Estrada. Si Manny Bunoan. Di ba hinayaang makalipad si Manny Bunoan, yung DPWH Secretary na may kaso? At mismong si Sara Duterte. Di ba? Malaya mga kababayan na nakakalipad. Inapprove nga po ng Office of the President, kaya lang late. Kaya ay blood si Sara. Pero importante doon, inapprove. Inapprove. Si Martin, magpapacheck up, may karapatan siya mga kababayan sa kanyang kalusugan. Pero hinarang ng Ombudsman yung karapatan ni Martin na mag-travel pa Singapore para magpa-check up. Yung angioplasty follow-up consultation mga kababayan. So makikita natin sa sitwasyon ito parang may double standard. Tama po? So sa kabila mga kababayan ng pag-aproba ng House of Representatives sa travel ni Martin sa Singapore, iginiit mga kababayan ng Ombudsman yung travel ban. Kahit yung kanyang kinakaharap, mga kababayan, ay preliminary investigation pa man lang tungkol sa flood control scandal. Wala pa man pong formal na kaso na isinasampa laban kay Martin Romualdez. Pinaplano pa lang. At wala din siyang warrant of arrest, mga kababayan. Double standard. Di ba? Pero si Jinggoy Estrada malaya, nakalarga. Sa kabila ng mga kaso at intimate meetings lamang, may serye ng travel 2025-2026. Yan malinaw. January 2026, Europe bakasyon sa Norway. Mga kababayan. Ayan unahin natin to. Serye ng travels 2025 to 2026. July 2025,
sa Amerika. Humiling ng 22-day trip sa California at Nevada para sa mga private at intimate meetings. Bagamat may ongoing PDAF cases, pinayagan siya ng Sandigan Bayan. Noong December 2025 sa Japan, family Christmas trip naman yun. January 2026, Europe, bakasyon sa Norway, Iceland, Austria. Di ba? April 2026 sa Asia naman, trip sa Hong Kong, Macau at Japan sa gitna ng bagong plunder complaint kaugnay ng flood control mess. You see? So paano nakalipad ang isang senador na may aktual na mga kaso sa Sandigan Bayan para sa mga personal at intimate na lakad habang ang iba ay hinaharang para sa usaping pangkalasugan? O tapos si Manny Bonoan, DPWH Secretary, nagbiyahe pa Amerika. November 2025 to January 2026, lumipad si Bonoan patungong Amerika upang samahan lamang ang kanyang asawa sa medical procedure. Nag-overstaying. Malinaw na double standard, mga kababayan. Despite the ongoing investigation at ILBO laban sa kanya, kaugnay ng flood control scandal, lumabas siya sa bansa at lumampas pa sa itinakdang petsa, mga kababayan, ng kanyang pagbabalik. December 17, 2025. Umuwi siya January 2026 na. So wala kayong problema doon. Pero kay Martin Romualdez, talagang pinag-iinitan si Martin. Wala pa mang kaso. Di ba, mga kababayan? At ngayon, si Sara, world tour siya sa kabila ng kanyang kaso, impeachment at saka plunder. At worse, yung world tour ni Sara nasa kasagsagan pa ng krisis nang sabi dapat tayo magtipid. Sabi ni Sara. Walang tipid-tipid si Sara kasi alam na natin yung mga bilyones na bulgar na, mga kababayan, kahapon. Sabi nga natin, mga kababayan, mahilig yung kampo ng mga Duterte na mag-akusa ng mali-maleta. Sila pala yung paldo. May bilyones na dumaan, mga kababayan, sa kanyang mga bank accounts. Binulgar ng AMLAC. Yan AMLAC, 6.77 billion pesos flowed through BP Sara husband's bank accounts. 33 suspicious transactions flagged. Walang travel ban. Di ba? Matindi po ang panggigipit kay ginigipit si Martin Romualdez. Kahit, mga kababayan, pinsan ng ating Pangulo. Di ba? Kaya hindi po pwede na sasabihin binibigyan ng special favor or pagtrato si Martin Romualdez. Baliktad po. Yung pinsan, mga kababayan, ng mismong Pangulo, biktima ng double standard of justice. Di ba? Lumalabas kung sino pa yung pinsan, yung ang iniipit. Kaya hindi po pwede yung mga akusasyon, mga kababayan, laban sa Marcos Romualdez na kumo pinsan, binibigyan ng special treatment. Mali nga po yung nangyayari. Dapat kahit pinsan, pantay-pantay. Di ba? Binigyan nga ng travel order, authority, si Sara Duterte, kalaban. Yung mga kaalyado ni Sara, si Bonoan, si Jingo Estrada, binigyan ng travel authority na kapag ikot kung saan-saan. Ano yung purpose nila? Hindi man tulad ng purpose ni Martin na magpa-check up sa Singapore. At yung Singapore napakalapit sa atin. Isang destination lang, pinagkait kay Martin Romualdez. Di ba? Wala pa naman kaso po si Martin. Sa kasagsagan ng krisis si Sara, buwelo na makapag last year. Ganon ang ginawa ni Sara. Sige lang ang world tour sa Netherlands, Qatar, sa Malaysia, sa Australia, sa Kuwait, France, Japan at Hong Kong. O, di ba?
Lahat pampersonal at hindi malinaw na layunin yung kanyang pag-travel. Kahit itong inapprove na latest travel ni Sara, kaya lang inabort niya kasi kulang daw sa panahon. A day before na lumarga, doon lang binigyan ng travel authority. Kaya high blood si Sara ngayon. Pero at least siya, pinaintulutan na mag-travel. Walang whole departure travel ban para sa kanya. Pero kay Martin, mayroon. Ano na tayo ngayon? Di ba? Double standard mga kababayan. So may panahon si Sara na mag-travel pero wala siyang panahon na mag-attend ng hearing sa Committee on Justice para sa accountability mga kababayan. Wala siyang panahon doon. Pero may panahon siya sa pag-travel. Yun ang malaking insulto mga kababayan sa ating mga institusyon. Pero si Martin Romualdez, hindi. In-invite ng ICI, pumunta si Martin. Hindi umiiwas sa investigasyon, mga kababayan. Kaya medyo napuno na si Martin, nagsalita na siya. Kasi gusto siyang gawing scapegoat at full guy. Hindi ko anya hayaan na maging scapegoat ako at magiging full guy lamang sa korupsyon ng iba. Itinuro ni Martin, mga kababayan, yung executive. Hindi man po ginagamit ngayon ang propaganda ng mga DDS influencers. Laglagan na daw, ang susunod daw na ilalaglag ni Martin, yung Pangulo na at anak ng Pangulong si Sandro. Walang ganun. Ang tinutukoy na executive ni Martin Romualdez, malinaw po, hindi yung kanyang pinsan na presidente, kundi yung mga nasa executive department. Kasi sila talaga yung nag-prepare niyan. Hindi man personal na nag-prepare niyan na budget mga kababayan, yung Pangulo mismo, yung mga secretaries, yan ang nag-prepare niyan. Di ba? So, executive department, malamang sa level ng mga secretaries, undersecretaries, tapos kasabwat yung mga congressmen na involved doon sa BICAM at small committee, pati mga senador. Yun ang minimin ni Martin Romualdez. Ginugulo yung issue ng mga DDS influencers. Huwag kami. O di ba? So going back sa ating topic, yung hamon natin sa hustisya. Ang tanong ngayon mga kababayan, bakit yung mga opisyal na may mga mabibigat na kaso tulad ni Jinggoy, ni Sara at mga nadadamay sa seryosong investigasyon tulad ni Secretary Bunuan, binigyan sila ng kalayaan na makapag-travel? Sa personal na dahilan, habang si Martin, mga kababayan, yung kanyang kalusugan, magpapacheck up doon, follow up. Karapatan yun po sa ating Bill of Rights. Right to travel, right to health. No person shall be deprived of life, liberty, and property. Pag sinabing life, that includes the health. Dapat may due process, mga kababayan. Ayon sa isang jurisprudence, Genuino versus De Lima, ang isang administrative order katulad po ng lookout, bulletin o ILBO, hindi daw siya sapat na legal na basihan mga kababayan para pigilan ang pag-alis ng isang tao kung wala pang formal na whole departure order mula mismo sa korte. Ganon yun. At saka yung inaakusa kay Martin Romualdez, walang sufficient grounds mga kababayan. And in fact, yun mismo, no adverse findings yung tawag dito, ICI laban sa kanya. Ayon mismo yan, mga kababayan din sa naging pahayag ni Ping Lacson, Chairman Committee ng Blue Ribbon. Hindi siya nagrekomenda ng preliminary investigation laban kay Martin Romualdez kasi insufficient yung ebidensya. At dahil din mga kababayan sa kawalan ng validation o corroboration mula sa mga testigo. So hanggang sa kasalukuyan mga kababayan, wala pang formal na kaso, plunder case laban kay Martin. Dahil nga po sa kakulangan ng matibay na ebidensya. So paano nangyari yung may kaso pinayagan na mag-travel, yung iniimbestigahan nakalabas pa, yung may impeachment complaint na ayaw mag-attend sa hearing, may pa-world tour pa. Yung walang kaso pa, mga kababayan, wala pa kaso at may sakit, pinigilan.
Di ba double standard mga kababayan na malinaw? So para sa mga karaniwang Pilipino, isipin natin po ito. May 4 na tao. Si Jinggoy, isang senador, may kaso sa korte. Si dating si Secretary Bonoan, iniimbestigahan. Si Sara, ini-impeach, may bilyones na issue. Si Martin Romualdez, wala pa namang kaso at may sakit. So sa normal na mundo, sino yung dapat napipigilan? Siyempre, yung may kaso sa normal na mundo. Kaya lang, abnormal ng mundo natin. Kasi sa nangyayari ngayon, yung may mga kaso na, pinayagan, si Martin wala pang kaso, pinaplano pa lang na kasuhan ng plunder, pinigilan. May travel ban. Di ba abnormal, mga kababayan? Yan ang dahilan mga kababayan kung bakit may question sa ating hustisya dito sa ating bansa. Kasi abnormal. So hindi po ito mga kababayan simpleng issue ng simpleng usapin ng travel clearance. Ito ay usapin ng equal protection of the law mga kababayan. Wala yatang equal protection mga kababayan of the law na nangyayari ngayon. At yung ginigipit mismong pinsan ng presidente. Hindi man kailangan bigyan ng special treatment si Martin Romualdez kasi pinsan. Ang hinihiling lang, equal protection of law. Ganon lang, dapat pantay-pantay. Si Jinggoy may kaso. Si Sara may kaso. Si Bonoan may kaso. Libreng mag-travel. Si Martin wala pang kaso. Kakasuhan pa lang. Pinigil na. Si Martin magpapagamot at isang bansa lang yung pupuntahan. Singapore. Very specific. Inapprove yung travel authority ng dumaan sa proseso ng Congress. Pinigil. Si Sara inapprove. Si Jinggoy na may kaso inapprove. Ilang bansa yung pinuntahan? Maraming bansa pinuntahan. Di ba hindi pantay, mga kababayan, yung application ng batas? Hindi pantay para kay Martin Romualdez. Tama pa ang ating mga sinasabi? Ayan man lang po. Sinasabi ko lang na dapat ang batas pantay yung application. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.